Samantala, sa iba pa pong mga balita sa lalawigan, patay naman ang kambal na grade 11 students matapos pong ma-hit and run ang van sa bayan po ng Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Sakay po ng motorsiklo ang lalaking kambal nang mangyaring disgrasya. Parehong walang helmet ang mga bata. Pauwi na raw sana ng 16 anyos na kambal matapos kumuha ng perang baon po. Para sa sports competition nang mangyari pong aksidente. Tumakas ang nakasagasang driver pero sumuko rin po siya kalaunan. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Nabalian naman ng paang isang rider matapos pong makabanggaan ang delivery van sa Cebu City. Dumaan nga po sa intersection ng rider ng sumulputang van at mabangga niya po ito. Nagulungan pa ang paa ng rider. Naisugod sa ospital ang rider na nabalian po ng paa. Nakakulong na ang delivery van driver na nahaharap naman ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Sa Cebu City, mga kapatid, sunod-sunod ang nadidisgrasya dahil po sa mababang barrier. Sa kuha nga ng isang CCTV sa Jones at Fuente Osmeña Avenue, makikita pong isang motorsiklo na sumampa sa barrier pero nawala sa balanse at sumemplang nga po ito. Oy, naku, oo nga, kawawa. Ilang minuto lamang lumabas, isang motor pang natumba dahil pa rin po dyan sa mababang barrier. May taxi ring itong hindi napansin, kaya naging mabagal ang kanyang pagtakbo. Inirereklamo na po ng mga motorista ang nasabing mababang barrier. Nakos po ng aksidente. Once again mga kapatid, dyan po yan sa Cebu City, sa Jones at Fuente Osmeña Avenue. Ang tanong, magkanong halaga ng barrier na yan? Gusto ko malaman, big boy. Magkano kaya yon? Naalala ko tuloy si Mayor Benji Magalong pag mga ganyan ang usapan. Oo.